Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nagtataka ako kasi payaman po ng payaman ang mga DDS content creator vloggers. Biruin ninyo na overdose naman sa kakaplex ng mga luxurious bags, cars, tapos mga damit. Like, saan mo kinuha yung ganyang kalaking pera? Kung wala ka namang negosyo. Kasi, you know what mga minamahal, ako may social media ako. Maliit lang naman yung sinasweldo ko dyan sa YouTube. Sakto lang makakain. Sa Facebook, kahit millions yung views ko, mga minamahal, magkano lang yung revenue? Ipakita ko sa inyo. Gusto kong maging transparent ako sa inyo. Ayoko naman na nagmumukha akong sinungaling. Ipakita ko yung vlog ko na mayroong million views. Papakita ko sa inyo yung meron tayong million views. Para nang masabi ko sa inyo na walang kita sa vlogging. Kumbaga ako, nagva-vlog lang ako para sa bayan, para sa katotohanan, para sa mamamayang Pilipino, hindi para sa, 'di ba, para ipahamak ang ating inang bayan. Ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. Nakikita ninyo? Ito po is 1.4 million views. Yan. 1.4 million views. Magkano lang yung kita sa 1.4 million views, mga minamahal? $44. Pakita ko sa inyo. Yan $44. Meron pa nga akong isang video, mga minamahal, 2M views. Pero yung revenue niya, $3 lang. Yung $44, magkano lang yan sa Philippine peso? 44 times 58. 2,000 lang. Kita ninyo? 2,000 lang. Samantalang nakikita ko, itong views ni Kati Bune, hindi naman umabot ng milyon. Mga 100,000 lang. Magkano lang yun? $1 lang yun. Meron akong video pakita ko sa inyo. Ito, nung nakaraang araw, pinost ko, mga minamahal. Alam nyo kung ilang views? Ito, malaki-laking views. Pakita ko sa inyo. 143 views. 143,000 views. 143,000 views. Magkano lang yung kita ko? $1. Kita ninyo? Walang kita, mga minamahal, sa madaling sabi. Gusto nyo maging transparent ako kung magkano lang talaga yung sweldo ko sa Facebook. Tingnan ninyo, $283. Pangkain lang, pang Netflix lang na talaga, mga minamahal. Magkano lang yun sa Philippine peso? $283. 283 times 58. 16K. Pangkain lang talaga yan, mga minamahal. Oo, yung revenue na yan. Tapos, magpe-flex ka ng ganito karaming, tingnan nyo. Tingnan nyo itong video na to. Tingnan nyo yung kanyang fine-flex na mga bag. Started got me excited, falling deep but I like it. Pulling up and I'm outside, riding like a Bugatti. 85 on this jump, top down we cruising. Something else you tell me that gets me high. Stay pulling up with that street, got me all in my feels. And all of my own niggas don't need the money in my ear. I didn't take it more. Diba? Tapos makikita natin si Kati Bune, full-time vlogger. Wala nga siyang piniflex na negosyo, tapos kikita ng ganyan kalaki. Like, mapapasabi ka na lang, mga minamahal, ng really? Kaya siguro masarap atang pumasok sa team ni Alpotera, no? Ito, sobrang sarap pasukin ng, etong team na to. Yan. Team Paldo. Sarap siguro pasukin ng team na yan, no? Team Paldo, lalakas ng kita. Diba? Hindi naman kumikita sa vlogging, pero kumikita outside. Pansinin ninyo? Walang kinikita sa vlogging, pero malaki ang bigayan, I think. Kung totoo man. Sa labas. Pansinin ninyo, mga minamahal. Diba? Sino ba yung mga nagbibigay dyan? Walang iba. Kundi itong si Leo Ray, di umano. Matik na. Kaya hindi kan titigilan si Leo Ray, mga minamahal. Matik na. Si Leo Ray yan. Si Leo Ray lang naman yung may malaking galit sa ating presidente at kay First Lady. Maliban sa mga Duterte. Sila po ang backer ng mga Duterte at ng mga vloggers. Kaya nga nakakapag-biz class sila Diba? Business class sa aeroplano.
Kasi Team Paldo, nilalaga ka ng milyong-milyong pondo. Diba? Para ano yung gawin? Sirain lamang ang reputation ng administrasyon. Magpakalat ng kanilang mga agenda, ipakalat yung kanilang mga lyrics, ipakalat yung kanilang mga script. Diba, gets ninyo? Mga minamahal? Kaloka. Ang sarap sigurong pumasok sa team nila, no? Oo. Baka naman, Leo Ray, babaliktad ako. Operan mo ako ng malaki, Leo Ray, babaliktad ako. Charis. Hindi ko naman gagawin yun. O ano ako, mukhang pera? Masisira yung credibility ko. Mga minamahal, kapag ako bumaliktad, tapos kumampi sa mga Duterte, actually, may nag-offer nga sa akin, di ba? Sabi ko sa inyo nung December, nagkita kami Okada, 70,000. Plus, allowance na 30K, plus condo. Di ba? Kita ninyo? Laki ng offer. Kumukuha na sila. Di ba? Lalo na kami. Gusto nilang bumaliktad kami. Gusto nilang kunin kami para wala ng vloggers ang Marcos administration. Gets ninyo? Eh kaso, hindi naman ako mukhang pere. Kahit konti lang kitain ko sa Facebook, magtiyaga na lang ako. Kaysa naman isunog ko, isugal ko ang prinsipyo ng mga kabataan na katulad ko, na naghahangad lamang mga minamahal ng better future. Para lang sa siguro, sabi natin malaki yung nakukuha nila. Pero how about the Filipino people? That's starving, homeless, diba? Try to look and see, mga minamahal, especially sa mga vloggers. Kaya nga kayo vloggers, diba? Para mag-influence kayo ng mga tao. Diba? Kaso nga lang, ginagawa ninyo sobrang mali. Imbes na mag-influence kayo, ang ginagawa ninyo, naninira kayo. Diba? Sinisira nyo yung future naming mga kabataan dahil lang sa mga bayad na mga ideolohiya ninyo, na pagkatao ninyo. Kaya medyo nasasaktan tayo dyan sa part na yan at hindi po natin tinotolerate yung ganyan. Sobra na. Over naman, Naid, sa pag-flex-flex, Naid. Over naman yun sa mga luxury item. Samantalang ako, kung meron man akong luxury bag, Coach, sobrang mura. Oo, binili ko pa mga minamahal, vintage. 2K plus. Pansinin ninyo, hindi nga ako nag-LV kasi wala naman akong pambili. May cellphone ako, Android. Oh, pakita ko sa inyo. May cellphone ako, Android. Magkano bili ko dito? 5,000 lang. Yan, oh. Oh, baka naman may mag-sponsor dyan. Diba? Baka naman may mag-sponsor dyan. At least ako, inaamin ko, na mas mabuti na lang na manghingi kaysa naman bayaran yung pagkatao mo. Diba? Alright. It's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.